Magandang umaga po sa bawat isa, sa lahat ng ating po mga kasama po ngayon sa ating morning devotion, sa lahat ng mga estudyante, sa bawat guro, sa bawat kapatid, sa bawat kamanggagawa. At ngayon pong umaga ay ating pong hanguin po ang talata po sa 1 Peter chapter 2 verse number 2. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasayin ninyo ang gatas na walang daya na uko sa Espiritu, upang sa magitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. The biggest problem that we have in the church today, even sa panahon po ng bawat individual na Kristiyano, ay yung usaping maturity. Maturity, ito po ay tinutukoy po sa banal na kasulatan na kung saan, sabi ni Apostle Peter, as a new babes in Christ. Sabi po ang mga bagong Kristiyano ay nasayin natin ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay magpapalago sa atin, magpapatibay po sa atin. Na kung saan, paano ba natin malalaman kung tayo ay matured as a Christian? Tatlong bagay lamang po. Unang-una po, ang maturity is not a base of, number one, of appearance. It's not a matter of appearance. Hindi po ito sa panglabas na anyo. Hindi po ito yung nakikita, maganda tayo manamit. Hindi po ito sa galing ng ating pagsasalita. Kundi makikita po natin ang isang mature Christian, mula nang siya ay nakakilala sa Panginoon, ay binago ang kanyang buhay. Nagbago ang kanyang pananaw sa buhay, nagbago lahat sa kanya. Sabi nga, di ba, sabi ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. So, maturity is not a matter of appearance. Actually, yung sinasabi din po ni Apostol Pablo, na kung saan, sinasabi po niya, ang makakatulong po sa ating buhay spiritual, walang iba kundi ang church, ang pastor. Tignan niyo ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 2, verse number 7. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. Bilang tayo po, ay kangay meron po mga pastor o pastor na nangangasiwa po sa atin. At yun po yung dahilan kung saan ay tayo po ay anak, mga anak tayo ng Diyos, tayo din po ay bunga ng pastor. Kaya sabi po doon ay mga pastor po nagpapagal po sa atin. So ano din sinasabi dito ng 1 Corinthians chapter 16? Sabi po ng Biblia, watch ye stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Be strong. So don't act like a baby. Sapagkat tayo bilang tumanggap sa Panginoon, alam nyo, yung isang Kristiyano na parang isip na parang bata, matampuhin, alam nyo, napakasimple lang. Pag kayo mananampalataya, magbabago na yung pananaw mo sa buhay. Kaya every time meron tayong ganitong devotion, makakatulong po sa atin. So spiritual immaturity causes us all kinds of problems. So what is spiritual maturity? It's not a matter of appearance. And also, it's not a matter of achievements. Ano mang naabot mo, maganda po yun. Pero pinakamagandang maabot po natin, sabi ni Pablo, I press toward the mark for the prize of the high calling of Christ Jesus. And then number 3. What is number 3? Is a matter of attitude. Yan ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo. Tayo po mga tumanggap na sa Panginoon, meron sinasabi si Pablo sa Hebrews chapter 5, dito po sa verse number 12. For when for the time you ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principle of the oracles of God. And are become such, I have need of milk and not of strong meat. Okay? Yung pong milk is for babes in Christ, but yung meat, para po sa mga matured. Kaya yung attitude, kaya nga, base ito para tayo lumago, siguro yung process ng
paglago natin, simula po tayo sa salvation, and then baptism, and then service. Tapos nandun na mga kapatid na makikita po natin, no, ang isang mananampalataya. Alam niyo ito, ating simple devotion, ang prayer ko po makatulong po sa atin. Ang tanong lang po, ilang taon na tayo sa Panginoon? Tayo po ba ay tinuturuan pa o tayo na po yung nagtuturo? Kaya ating pong hawakan o tignan at ating pong pag-aralan. At paghawakan po ang pangako ng Diyos, ang makapagpapatibay po sa atin ay hindi lang po tayo yung naniniwala sa Diyos, kundi tayo din ay nagtitiwala sa Diyos. So yun na po yung tatlong bagay na makikita po natin ngayong umaga, naway naging pagpapala po sa atin. Tayo po lahat ay dumako po sa panalangin. Ama namin Diyos, ang Misaya ng Israel, kami po ngayong umaga ay nagpapasalamat, nagpupuri, at amin pong pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang buong araw na ito. Kami po ay narito at tulungan mo lamang, gabayan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. Palain mo po ang bawat isa sa lahat po ng mga nakikinig, sa lahat po ng mga makikinig pa, at salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na magbigay po sa amin ng gabay sa paglago naming spiritual. Sa iyo, O Diyos, ang kapurihan ng lahat, pagpalain mo po ang bawat isa sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.